Nakatayo si Maren sa gitna ng kwarto at nakatitig sa bukas na maleta, kung saan nakaimpake na niya ang lahat ng kailangan para sa kanyang 3 araw na business trip. Isang kulay abong pantalon na suit, isang ekstrang blusa na kulay, ivory, isang folder na may mga dokumento, at isang cosmetic bag na may kaunting piling produkto ng pangangalaga sa sarili. Lahat ay maayos na nakalagay sa kani-kanilang pwesto, tulad ng inaasahan sa isang taong sanay sa kaayusan at nagpaplano ng bawat pinakamaliit na detalye. Siya ay 33 taong gulang. At sa mga taong, iyon ay natuto siyang isaayos ang kanyang oras upang magawa niya ang parehong magtrabaho bilang accounting specialist sa isang malaking kumpanya at alagaan ang kanyang anak at panatilihin ang bahay sa perpektong kondisyon nang hindi humihingi ng tulong sa kahit sino. Nakaupo si Holger sa gilid ng kama at nagbabrowse ng kung ano sa kanyang telepono. Mukhang nakatutok ang kanyang muka, bahagyang, nakakunot, ang noo, at manipis ang mga labi. Ngunit matagal nang natutunan ni Maren na makilala ang mga pahiwatig ng kanyang kalooban sa pinakamaliit na detalye. Ngayon ay tensyonado siya, bagaman halata ang kanyang pagsisikap na itago ito sa likod ng isang maskara ng kalmado. Mas bata tignan ang asawa ni Maren kaysa sa kanyang 37 taong gulang. Mayroon siyang sporty na figura, maayos na itim na buhok, na may kaunting kulay abo sa gilid ng templo at isang mamahaling relo na gawa sa Switzerland sa kanyang pulso, na binili niya noong nakaraang taon mula sa kanyang mga bonus. Palagi niyang pinapansin ang kanyang hitsura dahil itinuturing niya itong mahalagang bahagi ng kanyang karera bilang mid-level manager at minsan ay gumagastos ng sobra sa damit at accessories. "Nasuri mo na ba ang lahat?" tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Mabilis na dumausdos ang kanyang mga daliri sa display. "Oo, handa na ang lahat," sagot ni Marin habang isinasara ang zipper ng maleta at sinisigurado ang mga lock. Nakaprint na ang mga ticket at ang mga dokumento ay nasa folder. Nilagdaan na ng boss ang travel order. "Babalik ako sa gabi ng makalawa, mga 9 ng gabi, kung walang pagkaantala ang tren." Sa wakas, itinaas ni Holger ang ulo at tiningnan ang kanyang asawa. May isang bagay na hindi masabi na sumilay sa kanyang tingin, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip at nilunok ang mga salita. Pagkatapos ay tumayo siya, inunat ang mga balikat, lumapit sa kanya ng may sukat na mga hakbang at niyakap ang kanyang mga balikat. Ang yakap ay formal, halos mekanikal, walang tunay na init. "Ikaw ay masipag. Mahusay mo itong gagawin tulad ng dati," sabi niya sa isang pantay na boses na walang anumang buhay na vibrasyon. "Alam kong maaasahan ka. Ikaw ang pinakamatapat sa akin sa iyong mga tungkulin." Tumango si Marin, ngunit sa loob ay nakaramdam siya ng kirot na parang dinurog ng manipis na karayom ang kanyang puso. Tama ang mga salitang ito, maganda pa nga, ngunit kulang sa katapatan. Parang memorized na linya mula sa isang corporate training na automatikong binibigkas ng walang kahulugan at nang hindi pinag-iisipan ang nilalaman. Kumalas siya sa yakap at matamang, tiningnan ang mukha ng kanyang asawa upang maunawaan kung ano ang nakatago sa likod nito. Ngumiti si Holger, ngunit ang ngiti ay mukhang peke na parang iniisip niya ang isang bagay na ganap na, naiiba. "Si Mila ay mananatili sa aking ina," nilinaw ni Marin, kahit alam na niya ang sagot. Gusto lang niyang marinig ang kumpirmasyon. "Siyempre, kakayanin niya ni Irmgard. Nasa kontrol ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala," sagot ni Holger at agad na tumalikod upang muling abalahin ang sarili sa kanyang telepono. Malalim na bumuntong hininga si Maren at naramdaman na naman ang pagbalik ng pamilyar na kapaitan sa kanyang kalooban. Ang 6 na taong gulang na si Miller ay anak niya sa unang asawa at hindi kailanman itinago ni Holger ang kanyang kawalang interes sa bata. Hindi niya ito inampon, hindi nakibahagi sa pagpapalaki nito, at bihirang-bihira at may pag-aatubili lamang kausapin ng bata na sinasagot ang mga tanong ng maikli at iniiwasan ang anumang malapit na pakikipag-ugnayan.
Matagal nang tinanggap ni Marin ang sitwasyong ito. Pinili niya ang lalaking ito 3 taon na ang nakakaraan. Alam niyang hindi siya handang tanggapin ang isang anak ng iba na parang sarili niya. Gayunpaman, sa bawat pagkakataong pinag-uusapan si Miller at ipinapakita ng kanyang asawa ang kanyang kawalang interes o binabalewala ang bata, may kirot na. Sumisiklab sa kanyang kaluluwa na hindi niya maalis. "Sige, tatawagan ko si nanay mula sa tren pagdating ko," sabi niya at kinuha ang kanyang kayumangging leather bag mula sa mesa matapos suriin kung naroon ang passport. Nagsusuot na si Holger ng damit sa pasilyo upang ihatid ang kanyang asawa sa istasyon ng tren. Isinuot ni Maren ang kanyang jacket na kulay buhangin para sa taglagas, inayos ang kwelyo, kinuha ang hawakan ng maleta at humarap sa kanyang asawa. Nakatayo siya doon, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang maong at tinitingnan siya ng may kakaibang ngiti, masyadong malapad, masyadong tensyonado, hindi natural. "Ngayon, umupo muna tayo sandali bago bumiyahe?" tanong niya ayon sa lumang kaugalian. Tumango si Marin at panandali ang umupo sa isang upuan sa pasilyo. Pagkaraan ng 1 minuto, tumayo siya at lumabas sila ng apartment. Sa labas ng bakuran, naghihintay ang kotse ni Holger, isang kulay abong, 70 taong gulang na limousine. Na kanyang tapat na kasama, bagaman madalas itong nasisira. Sumakay sila sa kotse at tumuloy sa istasyon ng tren. Tumagal ang biyahe ng 30 minuto. Sa istasyon, kinuha ng kanyang asawa ang maleta ni Maren mula sa trunk at sabay silang naglakad patungo sa platform. Sa pasukan, nakasalubong nila si Waldraut Hagedorn, ang tagalinis mula sa kanilang hagdanan. Ang babae ay matanda na, ngunit nagtatrabaho pa rin at pinapanatili ang hagdanan na malinis para sa maliit na bayad mula sa mga residente. Bukod pa rito, ilang beses siyang pumupunta sa istasyon bawat linggo upang punasan ang mga sahig doon at linisin ang mga mesa sa cafeteria. Nakita ni Waldraut si Maren na may maleta. "Magtatrabaho ka ba sa labas ng bayan, Binibini?" Magiliw niyang tanong at tiningnan siya ng kanyang matatalas na kulay abong mata sa ilalim ng kupas na bandana. "Oo, sa loob ng 3 araw," sagot ni Maren at huminto. "Pupunta ako sa kalapit na bayan para sa trabaho." Maingat siyang tiningnan ni Waltraut na parang sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon at dahan-dahang tumango. "Magandang biyahe, mahal ko. Mag-ingat ka at maging maingat," mahina niyang idinagdag habang sumulyap sa asawa ni Maren. Ngunit hindi binigyan ng importansya ni Maren ang mga salitang ito. Nagpasalamat siya, nagpaalam at nagpatuloy sa paglakad. Kinuha ni Marin ang kanyang telepono at nagpadala ng maikling mensahe sa kanyang ina. "Nasa istasyon ako. Tatawag ako ngayong gabi. Yakapin mo ng mahigpit si Mila para sa akin." Halos agad namang sumagot si Irmgard, tulad ng dati, mabilis at mapag-aruga. "Ayos lang anak, maayos ang lahat dito. Nag-aalmusal kami. Kumakain siya ng kanyang oatmeal. Magandang biyahe, mag-ingat ka." Ang ina ay palaging isang maaasahang suporta sa buhay ni Maren. Matapos ang diborsyo mula sa kanyang unang asawa, nang 2 taong gulang pa lang si Mila, tinulungan niya ang kanyang anak na palakihin ang bata, sinuportahan siya sa moral na paraan sa mahihirap na sandali, at maging sa pinansyal kung kulang ang pera para sa mga pangangailangan. Si Irmgard ay 10 taong gulang. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya bilang librarian sa pampublikong aklatan. Nang lungsod at nakatira sa isang maliit na 1-bedroom apartment sa labas ng syudad sa isang lumang block ng apartment. Ngunit para kay Mila, palaging may lugar sa sofa bed, oras para maglaro at magbasa ng mga kwentong bayan, pati na rin ang walang katapusang lambing ng lola na labis na nawawala sa bata sa bahay. Sinalubong sila ng istasyon ng tren ng may karaniwang ingay at sigla. Pumasok si Maren at Holger sa gusali sa pamamagitan ng automatikong pinto. Sa loob, amoy kape mula sa mga vending machine, amoy pastries mula sa kiosk at ang tiyak na amoy ng istasyon ng tren. Isang halo ng alikabok, pawis ng tao at langis ng makina. Dumaan sila sa mga barrier matapos ipakita ang tiket sa konduktor.
Bumili si Maren ng isang bote ng mineral water na walang carbonation sa kiosk at naglakad sila sa isang mahabang koridor na may mga poster ng advertisement sa dingding patungo sa platform. Ang kanilang tren ay nakatayo na sa platform, mahaba, asul, na may puting pahalang na guhit sa tabi ng mga bagon at ang logo ng kumpanya ng tren sa gilid. Tiningnan niya ang nakaprint na ticket upang ihambing ang impormasyon. Bagon, numero 8, upuan 32, bahagi. Aba, magandang biyahe, sabi ni Holger at idinagdag ng may hindi akmang, halos teatral na kasiglahan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat dito. Nasa kontrol ko ang lahat. Mag-concentrate ka lang sa trabaho. Napatigil si Maren sa platform at naramdaman ang paglamig ng kanyang likod. May isang bagay sa pahayag na iyon ang nagpatala sa kanyang pandinig at nagpatensyon sa kanya sa loob. Karaniwan, hindi ganoon ka-talkative si Holger bago siya umalis. Kadalasan, tatango lang siya, hahalikan. Siya sa pisngi ng mabilis, halos, parang kapatid at babalik sa bahay o sa trabaho. Ngunit ngayon, tila gusto niya siyang kumbinsihin sa isang bagay, kahit hindi siya nagtanong o nagpahayag ng anumang pag-aalinlangan. Bakit niya kailangang gawin iyon? Naisip niya. Ayos, sabi niya ng dahan-dahan at tumingin sa kanyang muka. Magkita tayo ulit, Holger. Mabilis na umalis si Holger at dahan-dahang sinimulan ni Maren ang pagbilang ng mga bagon habang naglalakad sa tabi ng tren sa konkretong platform. Maraming tao sa istasyon, tulad ng karaniwan sa umaga, may nagpapaalam sa mga kamag-anak ng may yakap at halik bago maghiwalay. May nagmamadaling, naglalagay ng mabibigat na bag at backpack sa mga pasukan ng mga bagon. May nakatayo sa isang tabi at naninigarilyo ng huling sigarilyo bago ang mahabang biyahe na inilalabas ang usok sa malamig na hangin. Narating ni Maren ang kanyang ikawalong bagon, umakyat sa mga hagdan at akmang papasok na sa loob nang bigla niyang maramdaman na may humawak sa kanyang braso. Mahigpit, matatag, halos masakit. Napalingon siya, muntik, nang mawalan ng balanse at nakita si Waltraud Hagedorn. Nakatayo ang babae sa harap niya. Sa platform, humihingal, na may takot, halos baluktot na mukha. Suot niya ang kanyang asul na trabaho na kittel na may dilaw na patch ng staff ng istasyon sa dibdib. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang metal na timba. Sa kabilang banda ay isang mahabang kahoy na panglinis ng sahig. Tumigil ka, sabi ni Waltraud ng malakas at pasigaw, kaya't ilang tao ang napalingon. Huwag kang sumakay sa bagon, naririnig mo? Huwag kang sumakay. Natigilan si Maren at naramdaman ang panloob na panginginig dahil sa pagkalito. Ginang Hagedorn, ano po ang ginagawa niyo rito? Ano po ang nangyari? Bakit niyo ako pinipigilan? Mabilis na lumingon, sa lahat ng direksyon ang matandang babae na parang gusto niyang tiyakin na walang nagmamasid o nakikinig sa kanila. Hinila si Marin palapit sa kanya at ibinaba ang boses sa bulong. Halika bilis, may ipapakita ako sa iyo. Napakahalaga bata, napakahalaga. Paniwalaan mo ako. Bulong niya nang may pagpupumilit habang dinidiin ang pulso ni Marin ng kanyang malamig na mga daliri. Huwag kang magtanong, sumama ka lang, ngayon na. Lubos na nalilito si Maren at hindi niya alam ang gagawin. Ano ang nangyayari? Dito? Bakit siya hinahatak ng tagalinis ng kanilang hagdanan na halos hindi niya kilala sa istasyon ng tren at hinihingi siyang sumama sa kung saan? Mukha itong walang saysay, hindi lohikal at nakakatakot pa nga. Marahil ay wala siya sa tamang pag-iisip, marahil ay may problema siya sa kaisipan. Ngunit ang mukha ni Waltraud Hagedorn ay lubos na seryoso, kalmado, halos mahigpit. Sa kanyang mga mata ay walang biro, kabaliwan o pagkalito dahil sa edad, kundi matatag na determinasyon at malalim na pagkabahala. Ginang Hagedorn, aalis na ang tren ko sa loob ng 15 minuto, simula. Ni Maren at sinubukang alisin ang kanyang braso, ngunit mahigpit itong hinawakan ng babae. Pwedeng maghintay ang tren. May ibang aalis sa loob ng 2 oras. Ngunit ang ipapakita ko sa iyo ay hindi maghihintay. Ito ay tungkol sa iyo ng personal, ang iyong buhay. Halika, bilisan mo bago pa huli ang lahat, giit ni Waltraud at sa kanyang boses. Ay may gayong matinding paniniwala na biglang naintindihan ni Maren na seryoso ito.
Hinila niya si Marin sa braso at sumunod ito sa isang panloob na kutob, isang intuisyon na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang sumunod. Bumaba siya muli sa mga hagdan ng bagon papunta sa platform. Naglakad sila sa platform, dumaan sa ilang bagon, niligiran ang isang grupo ng mga lalaking naninigarilyo at lumiko sa isang side entrance patungo sa pangunahing gusali ng istasyon. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Maren at naramdaman ang pagtaas ng lamig at malagkit na takot sa kanyang kalooban. "Sa cafeteria, doon sa kinaroroonan ng asawa mo," sagot ni Waldraut, maikli at direkta, nang hindi humihinto o lumilingon. Napatigil. Si Maren na parang napako sa kinatatayuan. "Ano? Sinong asawa? Ang Holger ko. Umuwi na siya matapos niya akong ihatid. Sigurado kayong nagkakamali." "Hindi! Bata!" Umiling si Waldraut at humarap sa kanya. "Hindi siya umuwi. Pumunta siya rito sa istasyon. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Nakipagkita siya sa isang babae. Nakaupo sila sa kapehan at pinag-uusapan ng isang napakahalagang bagay." "Paano niyo nalaman? Sinundan niyo ba siya?" tanong ni Maren nang may pagdududa, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Humarap sa kanya si Waldraut Hagedorn at tiningnan siya ng diretso sa mata. Matagal, seryoso, nang walang bahid ng pag-aalinlangan. "Nagtatrabaho ako rito, sa cafeteria na ito tuwing umaga at gabi. Nagpupunas ako ng sahig, naglilinis ng mga mesa, naglilinis ng mga counter. At kanina lang, pumasok siya at umupo sa isang mesa sa likod. Pagkaraan ng 5 minuto, dumating ang isang batang babae sa kanya. Nakaupo pa rin sila doon at nag-uusap. Narinig ko ang pinag-uusapan nila at kailangan mo ring marinig ito ngayon din." Sa boses ng matanda, wala ni katiting na pag-aalinlangan. Mas mabilis na tumibok ang puso ni Maren, ang tibok ay pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanyang intuisyon, ang intuisyong babae na hindi kailanman nagpabaya sa kanya, ay bumubulong sa kanya na ito ay isang seryosong bagay. Napakaseryoso, marahil ay mapaminsala pa nga. "Sige," mahina niyang sabi at naramdaman ang pagkatuyo ng kanyang bibig. "Ipakita niyo sa akin." Pumasok sila sa gusali ng istasyon ng tren sa pamamagitan ng side entrance at dumaan sa maluwag na waiting area na may mga plastic NA upuan kung saan nakaupo ang mga pagod na pasahero. Ang cafeteria ay nasa isang malayong sulok ng bulwagan, isang maliit na silid na may humigit kumulang dosenang bilog na mesa, isang mahabang counter na may display case, at ang amoy ng bagong lutong kape na may halong aroma ng pastries. Medyo marami ang tao doon. May nag-aalmusal, bago maglakbay, at nagmamadaling lumunok ng mga sandwich habang nilalagok ito ng kape mula sa mga paper cup. May iba naman na nagpapalipas lang ng oras hanggang sa pag-alis ng tren na may limonada. Huminto si Waldraut. Sa pasukan, bahagyang binuksan ang pinto at tumango patungo sa likod na sulok ng silid. Doon, nakikita mo, sa mesa sa tabi ng bintana. Tumindig ang balahibo ni Marin nang siya'y tumingin na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa likod na mesa sa tabi, ng bintanang maulap, nakaupo si Holger. Agad niya itong nakilala. Parehong relo, parehong jacket, parehong tindig. Sa harap niya, nakaupo ang isang batang babae na nasa 30s, may mahaba at maitim na buhok na nakatali sa isang ponytail at pulang, namumugtong mga mata. Malinaw na kamakailan. Lang siya umiyak, namamaga ang kanyang muka. Sa kamay niya ay may lukot na panyo. Mas tiningnan pa ni Marin at nakilala siya. Siya si Birgit Zinchenko, ang nakababatang kapatid ni Holger. Ano ang ginagawa ni Birgit dito sa istasyon? Bakit siya umiiyak? At higit sa lahat, bakit lihim na nakikipagkita si Holger sa kanya? Samantalang dapat ay umuwi na siya matapos niyang ipangako sa kanyang asawa na nasa kontrol ang lahat. Mahina, halos pabulong na sabi ni Waltraut. "Ngayon, kukunin ko ang pang-eskwela at timba. Lalapit ako sa kanila at magkukunwari akong nagpupunas ng sahig sa kanilang mesa. Walang sino man ang papansin sa isang tagalinis at ikaw ay mananatili dito sa pasukan at maghihintay.
Pagkatapos, maiintindihan mo ang lahat. Ang lahat ay magiging malinaw. Tahimik na tumango si Maren, hindi makapagbitaw ng salita. Ang kanyang lalamunan ay parang nasakal. Kinuha ng matandang babae ang kulay abong metal na timba na may sabon at ang mahabang pang-eskwela at dahan-dahan nang walang pagmamadali lumakad sa bulwagan patungo sa mesa kung saan nakaupo sina Holger at Birgit. Nanatili si Maren sa pasukan at nagtago sa likod ng isang malawak na haligi upang hindi siya mapansin ng kanyang asawa. Ano ang nangyayari dito? Bakit siya sinungalingan ng kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mukha? Ano ang itinatago niya? Anong sikreto? At ano ang kinalaman ni Birgit sa kanyang mga luha? Matapos ang ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, bumalik si Waltraud Hagedorn. Madilim ang kanyang mukha, mahigpit na nakasara ang kanyang mga labi. Kinuha niya si Maren sa siko ng mahigpit at inilayo siya patungo sa isang walang laman na mesa sa tabi ng malaking bintana na nakaharap sa plaza ng istasyon. Umupo ka, mahina, ngunit matatag niyang utos. Nirecord ko ang kanilang pag-uusap gamit ang telepono. Ngayon ay ipaparinig ko sa iyo, maghanda ka. Ni-record, ulit ni Maren at naupo sa upuan. Paano? Bakit? Kinuha ni Waltraud mula sa malalim na bulsa ng kanyang asul na kittel ang isang telepono na may lumang casing at dahan-dahang nag-type gamit ang kulubot na daliri sa maliliit na pindutan. Matagal ko nang ginagawa ito kapag nagtatrabaho ako rito at may naririnig akong mahalaga o nakakabahala. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay, nagsasabi ang mga tao ng mga bagay na hindi mo mapapatunayan sa huli. Dito, makinig kang mabuti. Nahanap niya ang kaukulang file, binuksan ang audio recording at inilapit ito sa tainga ni Maren. Mula sa maliit na speaker, lumabas ang mga boses. Unay malabo at mahina, pagkatapos ay naging mas malinaw at nauunawaan. Isang boses ng babae na umiiyak at nanginginig sa takot. Sinira ni Bernd ang lahat. Naiintindihan mo? Lahat. 250,000 euro na utang. 250,000. Hinarang na nila ako minsan sa harap ng bahay. 2 lalaki. Sinabi nila, kung hindi namin ibabalik ang pera, masama ang kahihinatnan. Holger, kung hindi ka kukuha ng loan, gugutayin nila kami. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Hindi sila nagbibiro. Mga seryosong tao sila. Ang boses ni Holger ay mahina, tensyonado, ngunit matatag. Aayusin ko ang lahat, Birgit. Kumalma ka. Si Maren ay nasa business trip at aayusin na natin ang lahat ngayon. Ang isang pautang laban sa equity ng kanyang apartment ang tanging paraan palabas sa sitwasyon. Walang ibang opsyon. Wala siyang malalaman. Ang mahalaga ay sapat ang oras. Kailangan nating ayusin ang lahat bago siya bumalik. Mayroon tayong 3 araw. Humikbi. Si Birgit ng may pag-asa. At ang kanyang pahintulot? Kung wala siya, hindi maaaring irehistro ang equity. Illegal yon. Sumagot si Holger ng may pagkainis at kawalan ng pasensya. Sinabi ni Scheuermann na maaaring gumawa ng power of attorney nang wala siya. Pipirma siya ng peke. Nasa kanya ang lahat ng sample ng kanyang pirma. Binigyan ko siya ng kopya ng mga dokumento. Malinis ang pagkakagawa ng lahat. Walang sino man ang makapagpapatunay ng kahit ano mamaya, kahit maghinala pa siya. Biglang naputol ang recording. Nakaupo si Marine nang walang kagalaw-galaw, nakakapit ang mga daliri sa telepono ni Waltraud. Nawala ang mundo sa paligid niya. Wala ng cafeteria, wala ng istasyon ng tren, wala ng tao, walang ingay. Narinig lamang niya ang mga salitang ito na umuugong sa kanyang isip na parang echo at sumisira sa kanyang kamalayan. Utang sa kanyang apartment, pekeng, pirma, wala siyang malalaman, 3 araw. Inilagay ni Waltraud Hagedorn ang kanyang kulubot at mainit na kamay sa balikat ni Maren. Naiintindihan mo na ba ngayon, bata, kung bakit kita pinigilan? Kung bakit hindi ko hinayaang sumakay ka sa tren? Dahan-dahang itinaas ni Maren ang kanyang mga mata kay Waltraud na parang sa isang ulap. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiiyak.
Sa loob niya, sumibol ang malamig at nagyeyelong galit, napakatindi at nakalalason, na natabunan nito ang lahat ng iba pa, ang sakit, ang pagkasira, ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Oo, bulong niya. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Hindi maalis ni Maren ang tingin sa telepono, sa mesa. Tapos na ang recording, ngunit ang mga salita ay patuloy na umuugong sa kanyang isip na parang isang sirang record player. Mekanikal niyang hinaplos ang kanyang buhok at sinubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Nakaupo si Waldraut Hagedorn sa tapat at tahimik siyang pinagmamasdan upang bigyan siya ng oras na makapag-isip. Talaga bang ngayon niyo lang ito nakita? O meron na bang nangyari dati? Tanong ni Marin sa huli. At ang kanyang boses ay kakaiba, walang laman at malayo na parang sa ibang tao. Kahapon, may narinig din ako, mahal, ko, sagot ni Waldraut na may malalim na pagbuntong hininga. Pinunasan ko ang sahig sa inyong hagdanan sa 3 palapag. Mga 8 ng gabi noon, ang iyong asawa ay nakatayo sa pasilyo at nakikipag-usap sa telepono. Malinaw na inakala niya na walang tao sa paligid. Mahina siyang nagsasalita, ngunit narinig ko ang lahat. Sinabi niya sa kung sino, bukas ay aalis siya at mayroon tayong 3 araw. Aayusin ni Scheuermann ang lahat. Ang apartment ay kanya na bago pa ang kasal, ngunit ayos lang iyon. Ibabalik natin ang petsa ng lahat. Magkikita. Tayo bukas sa istasyon ng tren sa cafeteria. Noon, hindi ko masyadong naintindihan kung tungkol saan ito, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagsabi sa akin na ito ay isang maruming bagay, isang napakaduming bagay. Natigilan si Maren. Ibig sabihin, matagal nang plinano ito ni Holger. Hindi niya lang ngayon umaga ginawa ang desisyon. Hindi niya ito sinang-ayunan dahil sa panggigipit ng kanyang kapatid. Pinag-isipan niya ito, inihanda at hinintay ang tamang sandali. At ang sandaling iyon ay dapat ang kanyang business trip. 3 araw na malayo siya sa ibang lungsod, hindi maaabot ng tawag at pagkikita. Ngayon, mas maaga akong dumating sa istasyon. Nagpatuloy si Waltraud Hagedorn at binaba ang boses. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang balak niya. Nagtatrabaho ako rito sa loob ng 9 taon. Alam ko ang bawat sulok at bawat empleyado. Una kitang nakita kasama ang iyong asawa. Pagkatapos ay umupo ako sa cafeteria, kinuha ang pang-eskwela at nagkunwari na sinisimulan ang paglilinis sa umaga. At totoo, nakita ko siya. Una siyang dumating ng mag-isa, umupo sa likod na mesa sa tabi ng bintana at umorder ng kape. Mga 5 minuto pagkatapos, dumating ang babaeng ito, bata, umiiyak. Na siya sa pasukan at pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo. Agad kong nalaman, magkakaroon ng isang mahalagang pag-uusap, isang seryoso. Pinunasan ko ang sahig ng mga 3 minuto sa tabi mismo nila. Sapat na iyon upang marinig ang pinakamahalaga, hindi ka man lang nila napansin. Ngunit sino ang papansin sa isang tagalinis na may pang-eskwela? Para sa kanila, bahagi lang ako ng dekorasyon, isang piraso ng muebles. Sa boses ni Waltraud ay mayroong mapait na ngiti. Pagkatapos, pumunta ako sa platform upang suriin ang mga banyo at nakita kita. Naglakad ka patungo sa iyong bagon na may maleta at naging malinaw sa akin kung sumakay ka sa tren at umalis, tapos na ang lahat. Pekikopyahin nila ang mga dokumento, ibabalik ang iyong apartment bilang seguridad para sa utang at babalik ka sa Makalawa at malalaman mong wala ka ng bubong sa iyong ulo o mayroon kang malaking utang na hindi mo kailanman kinuha. Ipinikit ni Maren ang kanyang mga mata at sinubukang kontrolin ang mga emosyon na nagbabantang bumalot sa kanya. Naghalo ang galit sa pasasalamat, ang pagkasira sa malamig na pagkalkula. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw ngayon, pigilan ang sarili. Hindi ito ang oras para sa luha, histerya o kahinaan ng isang babae. Salamat, Ginang Hagedorn. Maraming salamat. Mahina ngunit matatag niyang sabi, binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang matanda. Kung hindi dahil sa inyo, nawala na sana ang lahat sa akin. Talagang lahat. Kinawayan ni Waldraut ang kanyang kaulubot na kamay.
Walang anuman, mahal ko. Hindi ko lang kayang manahimik. Hindi ako patutulugin ng aking konsensya sa gabi. Pag-isipan mo ngayon kung ano ang susunod mong gagawin. Nagmamadali ang oras. Nakaupo sila doon at nagpaplano sa sandaling ito kung paano kanila huhubaran ng lahat ng pag-aari. Tumayo si Marine sa upuan at pinilit ang sarili na mag-isip ng lohikal at itabi ang takot. Ang apartment ay talagang pag-aari niya bago pa man siya ikasal. Binili niya ito bago pa makilala si Holger gamit ang pera mula sa pagbebenta ng ari-arian na minana niya mula sa mga magulang ng kanyang unang asawa na dinagdagan ng sarili niyang ipon mula sa ilang taong pagtatrabaho. Sa legal na paraan, ito ay kanyang sariling pag-aari at wala talagang karapatan ang kanyang asawa dito. Ngunit kung balak niyang pekehin ang mga dokumento at iparehistro ang mortgage sa pamamagitan ng isang kaduda-dudang abogado na nagngangalang Scheuermann sa formal na paraan, maaaring magmukhang legal ang lahat sa simula kahit sa unang tingin sa papel. Ang pagpapatunay sa huli na peke ang pirma ay dadaan sa mga korte sa mahabang pagsusuri ng eksperto at nangangahulugan iyon ng oras, maraming pera, nerbiyos at walang garantiya. Kailangan ko silang kunan ng litrato, matatag na sabi ni Marine at kinuha ang telepono mula sa kanyang bag. At mag-record ng video kung may sasabihin pa kayong mahalaga, kung mas maraming ebidensya ang makokolekta ko, mas mabuti para sa akin. Tama ang iniisip mo, matalinong bata. Tumango si Waldraut Hagedorn nang may pagkilala. Halika, lalapit ako sa kanila at mananatili ka rito sa likod ng haligi at ire-record ang lahat gamit ang cellphone. Ngunit mag-ingat upang hindi ka nila mapansin. Kung mahuli ka nila, wala nang saysay ang lahat. Kinuha ni Marin ang kanyang smartphone, binuksan ang camera at sinuri kung sapat pa ang battery. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niya ang sarili na kontrolin ng mahigpit ang kanyang mga emosyon. Tumayo si Waldraut Hagedorn mula sa upuan, inayos ang kanyang kitel, kinuha muli ang pang-eskwela at timba, at dahan-dahang naglakad na parang mga matatanda na may masakit na binti sa bulwagan pabalik sa likod na mesa. Nagtago si Maren sa likod ng malapad na haliging konkreto upang hindi siya aksidenteng makita ni Holger at itinutok ang lente ng kamera sa kanyang asawa. Sa screen ng smartphone, nakita niya si Holger ng malaki at detalyado. Nakaupo siya na naka-half profile sa kanya at tensyonado ang kanyang mukha. Magkadikit ang kanyang panga at ang mga labi ay nakatikom sa isang manipis na linya. May passionate na sinasabi si Birgit sa kanya at winawagayway ang kanyang mga kamay. Sa kanyang desperadong kilos, makikita na siya ay nasa bingit ng nervous breakdown. Kumuha si Maren ng ilang matatalim na litrato. Magkahiwalay ang mukha ng kanyang asawa, magkahiwalay si Birgit sa profile. Pagkatapos ay isang pangkalahatang tanawin ng mesa na may parehong tao. Pagkatapos ay inilipat niya ang telepono sa video mode at pinindot ang pulang record button. Huminto si Waldraut Hagedorn ng mga 2 metro mula sa kanilang mesa, diretso sa pasilyo sa pagitan ng mga hanay at abala sa pagpupunas ng sahig gamit ang mahabang galaw ng pang-eskwela. Kasabay nito, tumutunog ang audio recording malapit sa mesa. Humihikbi si Birgit sa pagitan ng pag-iyak at hirap na paghinga. Sabi ni Bernd, mayroon lang tayong isang linggo, maximum 1 linggo. Pagkatapos ay darating sila para sa pera at huli na ang lahat para gumawa ng anuman. Anong gagawin ko, Holger? Wala na tayong natitira. Ibinenta pa nga natin ang kotse, 1 buwan na ang nakakaraan para bayaran ang interes sa utang. Nakatira tayo sa isang inuupahang apartment. Wala na tayong pwedeng bayaran. Malapit na tayong itapon sa kalsada. Sagot ni Holger nang mahinahon ngunit may pagkainis. Tigilan muna ang pag-iyak. Magpakatatag ka. Sinabi ko naman na malulutas ito. Ngayong gabi ay makikipagkita ako kay Scheuermann at Ginang Lindner. Siya ang nag-aayos ng mga pautang laban sa collateral ng ari-arian. Mayroon silang mga tao sa lahat ng dako. Iihanda nila ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga kontrata, ang mga power of attorney. Bukas ng umaga, isusumitin natin ang aplikasyon sa bangko. Sa makalawa, matatanggap natin ang pera. Sapat na ang 250,000 euro upang bayaran ang lahat ng utang ni Bernd. Pinunasan ni Birgit ang kanyang ilong ng panyo. Sapat na iyon, may matitira pa nga.
Holger, inililigtas mo ang aming pamilya. Inililigtas mo kami mula sa mga nagpapautang. Seryoso silang mga tao, mga kolektor ng utang. Nangako sila na papangitin nila si Bernd kung hindi namin ibabalik ang pera. O ako? Takot ako. Sobrang takot. Malamig na sabi ni Holger, huwag kang matakot. Ang mahalaga ay hindi malaman ni Maren ang anuman ng maaga. Pagbalik niya, napirmahan na ang mga dokumento at naipadala na ang pera. Siya ay siyempre gagawa ng iskandalo. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala. Ang apartment ay mabibigatan. Hindi na ito abalik ng walang pagbabayad ng utang. Ang mga amortizations ay aayusin natin sa pamamagitan niya. Ipapatupad ko iyon sa kanya. Nagpatuloy si Waldraut Hagedorn sa pagre-record ng audio. Bawat salita ni Holger ay naitala. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki na nasa 40s, suot ang isang mahigpit na kulay abong suit at may salamin sa mesa ni na Holger at Birgit. May dala siyang leather briefcase at mukha siyang tipikal na abogado o notaryo. Nakilala siya ni Maren, si Dieter Scheuermann, isang kakilala ni Holger na gumagawa ng mga dokumento. Nakita na niya ito ng ilang beses sa iba't ibang pagpupulong. Umupo si Scheuermann sa mesa, binuksan ang briefcase at kinuha ang isang folder na may mga papeles. Handa na ang lahat, sabi niya sa isang profesional na tono. Ang power of attorney sa pangalan ni Holger na nagbibigay karapatan sa kanya na magdesisyon tungkol sa apartment. Ang security agreement, ang pahintulot ng may-ari, ang pirma ni Marin ay ilalagay ko ngayong gabi. Mayroong magagandang template. Bukas ng umaga, isusumayte natin ito sa bangko. Sa makalawa, nasa account na ang pera. Naibigay na ni Lindner ang appraisal ng apartment. 400,000 euro ang halaga sa merkado. Magbibigay ang bangko ng 250,000 bilang loan. Sapat na ba iyan sa inyo? Tumango si Holger. Sapat na, Birgit. Naririnig mo? Ang lahat ay ayon sa plano. Umiyak si Birgit nang may pasasalamat. Salamat, Ginoong Scheuermann. Salamat, Holger. Inililigtas niyo kami. Ngumiti si Scheuermann. Para sa pagliligtas, may karampatang bayad din. 5,000 euro ang gastos ng aking trabaho. Huwag kalimutang ibigay sa akin yan mamaya. Patuloy ang pagkuha ng video ni Maren na kinukuhanan ang bawat mukha, bawat kilos habang nagre-record ng tunog si Waldraut Hagedorn. Ibinuka ni Scheuermann ang mga dokumento sa mesa, ipinapakita kay Holger ang ilang punto at itinuturo ng kanyang daliri ang mga linya. Lahat ay mukhang pangkaraniwan, ordinaryo, isang normal na pagpupulong sa negosyo sa isang kafe. Walang sino man sa mga customer ang nagbigay pansin sa kanila. Ngunit habang nangyayari ito, dito ay pinagpapasyahan ang kapalaran ni Maren, ang kanyang tahanan, ang kanyang kinabukasan, at ang kanyang anak. Tinapos ni Waldraut Hagedorn ang pagpupunas ng sahig malapit sa kanilang mesa at dahan-dahang umatras. Pinatay ni Maren ang video recording at itinago ang telepono sa kanyang bag. Lumapit si Waldraut sa kanya, inilagay ang timba sa sahig at bumagsak sa isang upuan. Aba, nakita mo ba? Mahina niyang tanong. Oo, maikling sagot ni Marin. Nai-record ko ang lahat. Ngayon, meron na akong ebidensya ng kanilang pagsasabwatan at ngayon, pakinggan mo ito. Sabi ni Waldraut at ibinigay kay Marin ang kanyang telepono. Pinakinggan ni Maren ang natitirang bahagi ng audio recording at tahimik na tiningnan ang matandang babae. At ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin si Maren sa direksyon ng mesa kung saan patuloy na pinag-uusapan ni Holger, Birgit at Scheuermann ang mga detalye ng kanilang panloloko. Sa loob niya, wala nang sakit, wala nang galit, tanging malamig na determinasyon. Hindi ako pupunta kahit saan ngayon, matatag niyang sabi. Tatawagan ko ang aking boss, kakanselahin ko ang business trip, sasabihin kong nagkasakit ako o may nangyaring mahalaga. Uuwi ako at gagawin ang lahat upang protektahan ang aking apartment. At pagkatapos, aayusin ko ang aking asawa, permanente. At ngayon, pakisalin ang mga audio file sa aking telepono. Tumango si Waldraut Hagedorn nang may pagsang-ayon at iniabot ang kanyang telepono. Tama ka, bata. Huwag mong hayaang talunin ka. Ikaw ay bata, malakas, may anak ka. Hindi dapat payagan na sirain ng ganoong mga tao ang iyong buhay.
Maraming salamat ulit, Ginang Hagedorn. Tumayo si Maren mula sa mesa at mahigpit na niyakap ang matanda. Kung hindi dahil sa inyo, nawala na sana ang lahat sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Narito, pakikuha po ito. Inabutan ni Marin ang matandang babae ng 50 tarator para sa kanyang pagiging matulungin. Hindi kailangan bata, ginawa ko ito ng bukal, sa puso. Ibinibigay ko rin ito ng bukal sa puso. Gusto ko ito. Tumango si Waldraut at ayaw na inilagay ang pera sa kanyang bulsa. Umalis ka na, mahal ko, limitado ang oras, kumilos ka ng mabilis. Hinawakan ni Waldraut ang kanyang kamay bilang paalam. Tumango si Maren, kinuha ang kanyang maleta na nakatayo doon sa buong oras at nagmamadaling lumabas ng cafeteria. Dumaan siya sa waiting area nang hindi lumilingon, lumabas sa plaza ng istasyon ng tren at tumigil upang kuhanin ang kanyang telepono. Una, kailangan niyang tawagan ang kanyang boss at ipaliwanag ang sitwasyon, pagkatapos ay humanap ng abogado na. Tutulong sa kanya upang protektahan ang apartment at tiyak na balaan ang isang notaryo tungkol sa posibleng pamemeke ng dokumento. Dinial niya ang numero ng kanyang superior. Pagkatapos ng ikatlong ring, may sumagot. Hello, Ginoong Dror Brandstetter, si Maren po ito. Kailangan kong kansilahin ang business trip. Madali yan. May nangyari ng seryosong personal na sitwasyon. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak, bagaman sa loob niya ay kumukulo ang emosyon. Hindi nasisiyahang bumulong ang boss tungkol sa hindi angkop na oras at abala, ngunit sa huli ay pumayag na ipagpaliban ang pulong sa susunod na linggo. Nagpasalamat si Marin at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay pinahinto niya ang isang taxi at ibinigay ang address ng isang lokal na law office. Doon niya matatanggap ang mga unang rekomendasyon kung paano siya magpapatuloy. Habang sumasakay sa kotse, lumingon siya sa huling pagkakataon sa gusali ng istasyon ng tren. Sa kung saan doon sa loob ng cafeteria, nakaupo ang isang tao na isang oras lang ang nakalipas ay kanyang asawa at ngayon ay naging kaaway at traidor. At wala siyang balak na patawarin ito kailanman. Dumadaan ang taxi sa lungsod, bumabagtas sa trapiko habang nakaupo si Maren sa likod at lagnat na pinag-iisipan ang sitwasyon. Nasa kanya ang mga recording sa kanyang telepono, ang audio ni Waltraud Hagedorn at ang sarili niyang video. Ngunit sapat ba iyon? Sapat ba ang mga ebidensya para pigilan si Holger? Binuksan niya ang internet browser at naghanap ng impormasyon kung paano protektahan ang premarital na ari-arian mula sa ilegal na gawain ng asawa. Sunod-sunod na artikulo ang lumabas sa screen. Mabilis na binasa ni Marin at sinala ang pinakamahalaga. Ayon sa batas, ang premarital na apartment ay kanya lamang. Kung walang kanyang notarized na pahintulot, walang sino man ang maaaring magpasa ng utang sa ari-ariang ito. Ang pamemeke ng pirma ay isang krimen ayon sa Penal Code. Gayon din ang pandaraya sa ari-arian. Lahat ng ito ay malubhang krimen na maaaring magdulot ng tunay na pagkakakulong. Tinawagan niya ang kanyang ina. Sumagot si Irmgard pagkatapos ng ikalawang ring. Anak, nasa tren ka na ba? Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi mama, hindi ako umalis. May problema ako. Seryosong problema. Pinilit ni Maren na magsalita ng mahinahon upang hindi agad matakot ang kanyang ina. Ano ang nangyari, anak? Agad na bumaba ang pag-aalala sa boses ni Irmgard. Gusto ni Holger na ipagsanla ang aking apartment sa likod ko upang bayaran ang utang ng kanyang kapatid at asawa nito. 250,000 euro. Aksidente ko itong nalaman. Maikling binuod ni Maren ang nangyari sa istasyon ng tren. Sa kabilang dulo ng linya ay nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay mahinang huminga ang ina. Palagi kong naramdaman na may hindi tama sa taong iyon, ngunit inakala kong masaya ka at nanahimik ako. Maren, halika rito. Manatili, muna kayo ni Mila dito hanggang sa maayos ang lahat. Hindi mama, uuwi ako. Una sa abogado, pagkatapos ay sa notaryo, pagkatapos ay sa bahay. Kailangan kong siguraduhin ang apartment sa pamamagitan ng mga dokumento. Hayaan mo muna si Mila sa iyo ng 1 o 2 araw hanggang sa maayos ko ang sitwasyon. Hindi nagpatinag si Marin. Sige,
Ngunit mag-ingat ka at tawagan mo ako bawat oras. Kailangan kong malaman na maayos ka. Matatag na nagsalita ang ina at naramdaman ni Marin ang pasasalamat sa suportang ito. Nagpaalam sila. Huminto ang taxi sa harap ng isang mababang gusali ng law office. Binayaran ni Maren ang driver, kinuha ang maleta at pumasok sa loob. Sa reception area, may ilang tao na naghihintay ng kanilang appointment. Lumapit siya sa registration, isang babae na nasa gitnang edad at nakasuot ng mahigpit na kasuotan. Magandang araw. Kailangan ko ng kagyat na konsultasyon tungkol sa batas ng pamilya at ari-arian. Napakahalaga po, sabi ni Maren. Tiningnan ng empleyado ang computer. Mayroon po kaming bakanteng oras sa loob ng kalahating oras. Abogada Sabine Westerman. Maaari po kayong maghintay? Oo, syempre. Umupo si Maren sa matigas na sofa sa waiting area at kinuha ang kanyang telepono. Tiningnan niya ulit ang video na nai-record niya sa cafeteria. Ang kalidad ay katanggap-tanggap at ang mga muka ay nakikilala. Ipinadala niya ang lahat ng files sa kanyang sariling email address at gumawa ng kopya sa isang cloud storage. Hindi dapat magpanganib. Kung sakaling mawala o masira ang telepono, kailangang manatili ang mga ebidensya. Ang kalahating oras ay tila walang katapusan. Nakaupo si Maren at nakatingin sa labas ng bintana sa kalsada kung saan dumadaloy ang karaniwang buhay. Nagpapatuloy ang mga tao sa kanilang mga gawain nang hindi nila nalalaman na may isang tao sa tabi nila na nawawasak ang lahat. Sa wakas, tinawag siya ng empleyado. Si Sabine Westerman ay isang babae na nasa 50s, may matalas na tingin at mapusyaw na blonde, na buhok na naka-short at stylish na gupit. Nakikinig siya kay Maren ng maingat, ng hindi pinutol, at nagsusulat ng mga tala sa isang blog. Matapos ang kwento, hiniling ng abogada na makita ang lahat ng recording. Una, pinatugtog ni Maren ang audio ni Waltraud Hagedorn, pagkatapos ay ang sarili niyang video. Nakikinig at nanonood si Westerman nang nakatutok at paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos ang lahat, inilapag niya ang bolpen sa mesa. Aba, malaki talaga ang kanilang isinusugal sa paglabag sa batas. Mayroon kayong direktang ebidensya ng intensyon na gumawa ng krimen. Ang mga recording na ito ay isang mabigat na argumento, lalo na ang mga pahayag ng abogado na si Scheuerman tungkol sa pamemeke ng pirma, simula ni Ginang Westerman. Ngayon, kailangan mong kumilos ng mabilis at tumpak. Una, pumunta ka agad sa isang notaryo at magbigay ng pahayag na nagbabawal sa anumang pagtatapon ng iyong apartment nang wala ang iyong personal na presensya. Ipapalagay ng notaryo ang impormasyong ito sa Central Register of Powers of Attorney o kaukulang land registers kung maaari. Bawat pagtatangka na tapusin ang isang transaksyon ay haharangin. Pangalawa, maghain ka ng reklamo sa pulisya para sa tangkang pandaraya at pamemeke ng dokumento. Isama ang mga kopya ng mga recording. Hayaan silang magsagawa ng investigasyon at ipatawag ang lahat ng sangkot para sa pagtatanong. Pangatlo, makipag-ugnayan ka sa bangko kung saan balak kumuha ng utang ni Holger at balaan mo sila tungkol sa posibleng pamemeke ng dokumento. Sineseryoso ng mga bangko ang ganitong bagay dahil sila mismo ay maaaring mapinsala. Haharangin nila ang anumang operasyon sa iyong ari-arian. At ang diborsyo, gaano ko kabilis ito masisimulan? Tanong ni Maren. Kung may magkasundong pahintulot, sa humigit kumulang, 1 taon dahil sa separation year. Kung manlaban si Holger, maaaring mas matagal ang proseso, ngunit dahil sa mga pangyayari, susuportahan ka ng korte. Mayroon kang anak mula sa unang kasal. Ang apartment ay premarital na ari-arian. Wala namang lumilitaw na shared assets. May tiwalang sabi ni Westerman, ang pinakamahalaga ngayon ay protektahan ang apartment at itala ang mga kriminal na gawain ng asawa. Bibigyan ka nito ng malaking kalamangan sa proseso ng diborsyo. Nakaramdam ng ginhawa si Maren na buo ang isang malinaw na plano ng pagkilos. Maraming salamat. Magkano ang utang ko sa inyo para sa konsultasyon? Tanong niya at kinuha ang kanyang pitaka.
€150. Kung kailangan mo ng representasyon, sa korte, makipag-ugnayan ka. Tatanggapin ko ang iyong kaso. Inabot ni Westerman ang kanyang business card. Nagbayad si Maren, muling nagpasalamat at umalis ng opisina. Ang susunod na puntahan ay ang notaryo. Nahanap niya ang pinakamalapit na notary office, 2 kanto ang layo, at naglakad doon ng nagmamadali habang hila-hila ang kanyang rolling luggage. Tinanggap siya ng notaryo na si Dr. Schoenemann nang walang appointment matapos malaman ang pagkamadalian ng sitwasyon. Matapos marinig ang paliwanag, kumunot ang kanyang noo. Ito ay nakakagalit. Sa kasamaang palad, mas nagiging madalas ang ganitong mga kaso. Sinusubukan ng mga asawa na gamitin ang ari-arian ng kanilang mga asawa nang walang kaalaman nila. Ngayon ay gagawa tayo ng isang kaukulang deklarasyon at maglalagay ng tala ng pagbabawal sa rehistro. Pagkatapos nito, walang notaryo ang magpapatunay ng isang transaction sa iyong apartment nang wala ang iyong personal na presensya at iyong ID. Tumagal ang proseso ng 20 minuto. Nilagdaan ni Marin ang deklarasyon. Inilagay ng notaryo ang kanyang selyo at agad na ipinadala ang impormasyon sa electronic register. Tapos na, ngayon ay protektado na ang iyong apartment. Kahit sinong sumubok na pekehin ang mga dokumento, automatikong haharangin ng sistema ang transaksyon, sabi ni Schoenemann, at inabot kay Marin ang isang kopya ng deklarasyon na may selyo. Naramdaman ni Maren na nabunutan ng tinik ang kanyang kalooban. Nagawa na ang una at pinakamahalagang hakbang. Salamat po. At kung sinimulan na ng aking asawa ang proseso, halimbawa ngayong gabi, tanong niya, kung wala ang iyong personal na pagharap sa notaryo, walang gagana at lalo na pagkatapos ng pagpaparehistro ng pagbabawal sa rehistro. Walang silbi ang peking power of attorney. Sinusuri ng sistema ang lahat ng dokumento online, paliwanag ng notaryo. Umalis si Maren sa tanggapan at nakaramdam ng paglakas ng enerhiya. Protektado na ang apartment. Ngayon kailangan niyang pumunta sa pulisya. Pinahinto niya ang isang taxi at ibinigay ang address ng istasyon ng pulisya. Sa presinto, tinanggap siya. Kinailangan niyang maghintay ng halos 1 oras. Sa huli, tinawag siya ng isang investigador na kriminal sa kanyang opisina. Detalyadong inilatag ni Maren ang sitwasyon at ipinakita ang mga recording. Maingat na pinakinggan ng opisyal ang audio, pinanood ang video at umiling. Malinaw ang larawan, may krimen na naganap dito, paghahanda sa pandaraya, pagsasabwatan, pagpaplano ng pamemeke ng dokumento. Isulat ang reklamo, magbubukas kami ng kaso at ipapatawag ang lahat ng sangkot para sa pagtatanong. Inusog niya ang isang form sa kanya. Nagsulat si Maren ng reklamo ng mahigit kalahating oras at maingat na inilatag ang lahat ng katotohanan. Ibinigay niya ang mga pangalan at address at isinama ang mga kopya ng mga recording sa isang USB stick. Kinuha ng opisyal ang mga dokumento, inirehistro ang mga ito sa journal at inabot sa kanya ang isang kumpirmasyon ng paghahain ng reklamo. Sa loob ng ilang araw, isasagawa namin ang pagsisiyasat. Malamang na magsisimula kami ng kriminal na paglilitis. Ang iyong asawa, ang kanyang kapatid at ang abogadong si Scheuermann ay iimbestigahan. Kung mapapatunayan ang paghahanda para sa pamemeke ng dokumento, mayroon silang kakaharapin mabigat na parusa, mahigpit na sabi ng opisyal. Tumango si Marin. Wala siyang naramdamang awa kay Holger. Siya mismo ang pumili ng landas na ito. Nang umalis siya sa istasyon ng pulisya, naramdaman niya ang matinding pagod, ang mga emosyon, ang stress, ang pagtakbo mula sa isang ahensya patungo sa isa pa, lahat ng ito ay dumating sa kanya sa loob lamang ng ilang oras. Tiningnan niya ang orasan, mga 3:00 na ng hapon. Oras na para umuwi at hintayin si Holger. Magtataka siya kapag nakita niya siya sa bahay. Dinala siya ng taxi sa kanyang bahay sa loob ng minuto. Umakyat si Maren sa kanyang palapag, binuksan ang pinto ng apartment at pumasok. Ang lahat ay katulad pa rin ng umaga, tanging ang katahimikan ang nagpapabigat. Pumunta siya sa kwarto, itinapon ang maleta sa sahig at umupo sa kama. Nag-vibrate ang telepono.
Isang mensahe mula kay Holger. Bakit hindi ka sumasagot? Tumawag ka kaagad. Ngumiti si Marin. Kawili-wili, kailan kaya siya babalik sa bahay? Hindi niya sinagot ang mensahe, hayaan siyang manatili sa kawalan ng katiyakan. Nagpalit siya ng damit, naghanda ng tsaa at umupo sa kusina habang iniisip kung ano ang sasabihin niya sa kanyang asawa. Hindi niya kailangang sumigaw o magpakita ng histerya. Ipapakita lang niya ang mga recording at sasabihin na alam niya ang lahat at na nabigo ang kanyang plano. Bandang ika-as ng gabi, bumukas ang pinto ng apartment. Narinig ang mga yabag sa koridor. Pumasok. Si Holger sa kusina at napatigil sa may pintuan nang makita ang kanyang asawa. Maren, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka umalis? Lubos siyang natigilan. Namutla ang kanyang mukha. Dahil nalaman ko ang iyong mga plano, kalmado niyang sagot at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Alam kong gusto mong ipagsanla ang aking apartment. Alam ko ang tungkol kina Birgit, Bernd, Scheuermann at ang utang na 250,000 euro. Alam ko ang lahat. Binuksan ni Holger ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Naupo siya sa upuan, sa tapat, na parang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Saan? Sino ang nagsabi? Hirap niyang tanong. Hindi, mahalaga iyon. May mas mahalaga. Nirecord ko ang inyong pag-uusap sa cafeteria sa istasyon ng tren. Lahat. Parehong ang iyong mga salita, pati na rin ang kay Birgit at ang mga plano ng Scheuermann. Mayroon akong video at audio. Nakapunta na ako sa abogado, sa notaryo at sa pulisya. Protektado na ang apartment sa legal na paraan. Bawat pagtatangka na magparehistro ng mortgage ay haharangin. At laban sa iyo, sa iyong kapatid, at kay Scheuermann, magsisimula ng criminal proceedings para sa paghahanda sa pandaraya at pamemeke ng dokumento. Pantay na nagsalita si Maren nang walang emosyon. Lalo pang namutla si Holger. Napahawak siya sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Maren, hindi mo naiintindihan. Para ito sa pamilya. Masisira si Birgit kung hindi natin ibabalik ang pera. Nagkautang si Bernd. Ginipit na siya ng mga nagpapautang. Gusto ko lang tumulong. Gusto mong tulungan ang iyong kapatid sa aking gastos nang wala akong kaalaman. Sa pamamagitan ng pandaraya, gusto mong pekehin ang aking mga dokumento, ipagsanla ang aking apartment kung saan nakatira ang aking anak na babae at iwan kami sa kalsada o may malaking utang. Naramdaman ni Maren ang muling pag-init ng galit sa loob niya. Naisip, mo ba kami o wala kang pakialam sa amin? Ibibigay ko sana ang pera, babayaran ko sana ang utang. Sinubukan ni Holger na ipagtanggol ang sarili. Paano? Ang iyong sweldo ay sapat lang para sa iyong pamumuhay. Ang isang utang na 250,000 ay nangangahulugan ng buwanang bayarin na hindi mo kailanman kayang bayaran. Kukunin ng bangko ang apartment at magiging walang bahay kami ni Mila. Tumayo si Maren at lumapit sa bintana na nakatalikod sa kanya. Idedemanda ko na ng diborsyo bukas na mismo. Iimpake mo ang iyong mga gamit at umalis ka rito. Ito ang aking apartment. Hindi, ka na nakatira rito. Matagal na nanahimik si Holger. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, at ano na ang mangyayari kay Birgit? Iyon ang problema niya, at sayo ngunit hindi sa akin, putol ni Maren sa kanyang salita. Umalis ka na, Holger, ngayon na. Tumayo pa siya ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon at lumabas. Sumara ng malakas ang pinto ng apartment, at nag-iisa na si Maren. Malalim siyang bumuntong hininga at naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan mula sa mga emosyong pinipigilan. Gusto niyang umiyak, sumigaw, basagin ang mga pinggan, ngunit hindi niya pinayagan ang sarili. Kailangan niyang magpakatatag, hindi siya dapat bumagsak. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Mama, nasa bahay na ako. Wala na si Holger. Pinalayas ko siya, sabi niya at pinilit na manatiling kalmado. Salamat sa Diyos, anak. Tama ang lahat ng ginawa mo. Kumusta ka? May pag-aalala sa boses ni Irmgard. Pagod, drained emotionally, pero kinakaya ko. Protektado na ang apartment, naihain na ang reklamo sa pulisya. Bukas, sisimulan ko na ang mga dokumento para sa diborsyo. Nagsalita si Maren na parang robot at binanggit ang mga punto ng kanyang plano.
Halika sa amin. Naghahanap sa iyo si Mila. Manatili ka sa iyong anak. Makakatulong iyon para malibang ka. Iminungkahi ng ina. Hindi mama gusto. Kung mag-isa ngayon, kailangan kong makapag-isip. Bukas na lang ako pupunta at susunduin si Mila pa uwi. Sabihin mo sa kanya na mahal siya ni mama at magkikita tayo agad. Nagpaalam sila. Inilapag ni Marin ang telepono sa mesa at pumasok sa kwarto. Ang silid ay tila nagulo. Ang bukas na aparador, nagkalat na damit, mga sabitan ng damit na nakakalat sa sahig. Nagmamadaling nag-impake si Holger nang hindi naglilinis pagkatapos. Sistematiko siyang nagsimulang mag-ayos, nilukot muli ang kanyang mga damit at itinapon ang mga maliliit na bagay na nakalimutan niya sa basurahan. Sa aparador sa isang estante ay may kahon ng mga dokumento. Binuksan ito ni Maren at kinuha ang sertipiko ng kasal. Tiningnan niya ito, ang petsa ng pagpaparehistro, ang selyo, ang pirma. 3 taon na ang nakakaraan, inakala niya na ito ay magpakailanman, na si Holger ay magiging isang sandigan at maaasahang kasama. Napakalaki pala ng kanyang pagkakamali. Nag-vibrate muli ang telepono, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Marin C. Scheuermann ito, maaari tayong magkita at pag-usapan ang sitwasyon. Sa tingin ko, maaaring ayusin ang lahat ng mapayapa ng walang pulisya at iskandalo. Tawagan mo ako. Ngumiti si Marin. Ibig sabihin, nabalaan na ni Holger ang kanyang kasabwat na nabigo, ang plano, at ngayon, sinusubukan ng abogado na itago ang bagay at makipagkasundo. Nag-type siya ng sagot, "Ginoong Scheuermann, ni-record ko ang inyong pag-uusap sa cafeteria. Mayroon akong video kung saan pinag-uusapan nyo ang pamemeke ng aking pirma. Ito ay isang krimen. Naihain na ang reklamo. Sa pulisya, maghintay ka ng subpuena para sa pagtatanong at huwag kang sumubok na makipag-ugnayan sa akin." Ipinadala niya ang mensahe at ni-block din ang numero ni Scheuermann. Humiga siya sa kama nang hindi nagpapalit ng damit at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pagod ay bumigat sa kanya na parang mabigat na pasan. Ang araw na ito ay parang isang walang katapusang bangungot. Ang istasyon ng tren, ang cafeteria, ang mga recording, ang abogado, ang notaryo, ang pulisya, ang komprontasyon kay Holger. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang oras, ngunit pakiramdam niya ay tila isang kawalang hanggan. Nabaon siya sa isang balisang pagtulog na puno ng mga pira-pirasong larawan. Si Holger na may mga dokumento, si Birgit na umiiyak, mga estranghero na humihingi ng pera. Nagising si Maren sa tunog ng telepono. Umaga na. Sumisikat ang araw sa labas. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang ina ito. "Anak, kumusta ka? Nag-alala ako buong gabi." May pag-aalala sa boses ni Irmgard. "Ayos lang mama, pagod lang ako. Ngayon babangon na ako, maghahanda at sisimulan ko na ang paghahanda ng mga dokumento para sa diborsyo." Umupo si Marin sa kama at kinusot ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. "Gusto kang kausapin ni Mila." "Siyempre, ibigay mo sa kanya ang telepono." Narinig ang boses ng bata. "Mama, kailan ka uuwi? Naghurno si Lola ng cookies. May tinabi kami para sa'yo." Naramdaman ni Marin na naluha siya. Para sa boses na ito, para sa maliit na batang, ito, handa siyang lumaban sa buong mundo. "Malapit na, mahal ko. Uuwi si mama ngayong gabi at susunduin ka. Magkasama tayo," malambing niyang sabi. "At si Tito Holger, nandoon din ba?" "Hindi, mahal. Hindi na maninirahan sa atin si Tito Holger. Ngunit ayos lang. Magiging maayos din tayo kahit dalawa lang tayo. Pangako?" Natutuwa pa nga ako. Hindi naman siya nakikipaglaro sa akin. Walang mali siya na sagot ni Miller. Nararamdaman ng mga bata ang pagiging peke. Nagpaalam si Maren sa kanyang anak, nangakong pupunta sa gabi at ibinaba ang telepono. Tumayo, siya, naligo, nagbihis at nag-almusal. Kailangan niyang magpatuloy sa pagkilos. Una, tinawagan niya ang law office at nag-schedule ng appointment kay Sabine Westerman para sa tanghali. Pagkatapos ay, naghahanap siya sa internet ng address ng Civil Registration Office kung saan maaaring magsumite ng petisyon sa diborsyo. Umalis siya ng bahay ng alas 11 ng umaga. Hindi mahaba ang pila. Pagkatapos ng 20 minuto, tinawag siya.
Isang empleyado ang nakinig sa kanya at tumango. Ang petisyon para sa diborsyo ay maaaring isumite ng parehong asawa o unilateral sa pamamagitan ng korte. Kung mayroong minor na anak o may mga pagtatalo sa ari-arian, ito ay dadaan sa family court dahil ang bata ay mula sa nakaraang kasal at hindi inampon at walang shared assets. Mas simple ito sa formal na paraan, ngunit kailangan pa ring sundin ang separation year. Nagpasalamat si Maren at umalis sa opisina. Ang susunod na puntahan ay ang pagpupulong kay Abogada Westerman. Dumating siya sa tanggapan ng eksakto 12:00 ng tanghali. Magiliw siyang sinalubong ni Sabine Westerman. "Magandang araw, Maren. Ikinalulugod kong nagbalik ka. Ikaw na ang magkwento kung ano ang nangyari simula nang huli tayong magkita." Detalyadong isinalaysay ni Maren ang lahat ng pangyayari, ang pag-uusap nila ni Holger, ang kanyang pag-alis, ang mga mensahe mula kina Birgit at Scheuermann. "Tama ang lahat ng ginawa mo," tumango si Westerman. "Ngayon, aayusin na natin ang diborsyo, ihahanda ko ang petisyon, ilalagay natin ang dahilan." Ang asawa ay nagplano ng mapanlinlang na gawain sa ari-arian ng nagpetisyon na pinapatunayan ng mga materyales na ibinigay sa pulisya. Ito ay isang malubhang pagkasira ng pagsasama. Malinaw na susuriin ng korte ang iyong sitwasyon. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ihahanda ko ang mga dokumento. Nakaramdam ng ginhawa si Marin. Umusad ang usapin. Sa gabi, sinundo niya si Mila sa kanyang ina. Sinalubong siya ng bata nang may masayang sigaw at yumakap sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Maren ang kanyang anak, nilanghap ang amoy ng kanyang buhok at naramdaman ang pag-init ng kanyang puso. "Mama, umiiyak ka ba?" tanong ni Mila na nagtataka. "Hindi, mahal ko, sobra lang kitang namiss." Pinunasan ni Maren ang kanyang mga mata at ngumiti. Niyakap ni Irmgard ang kanyang anak at bumulong sa kanyang tainga. "Magpakatatag ka, anak. Magiging ayos ang lahat. Malakas ka." Umalis silang dalawa at umuwi, sinalubong sila ng apartment nang may katahimikan at kalinisan. Pinatulog ni Maren ang kanyang anak, binasahan siya ng kwento at umupo sa kusina na may tsaa ng peppermint. Nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Holger. "Maren, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Marahil ay makahanap pa rin tayo ng solusyon. Ayaw kong sirain ang ating pamilya." Matagal siyang nakatitig sa screen. Pagkatapos ay nag-type siya ng sagot. "Holger, sinira mo ang pamilya nang magpasya kang ipagsanla ang aking apartment. Wala nang dapat pag-usapan. Hintayin mo ang mga dokumento mula sa korte at ihanda ang iyong sarili para sa mga pagtatanong ng pulisya." Ipinadala niya ang mensahe at pinatay ang telepono. Sapat na iyon para sa araw na ito. Bukas ay isang bagong araw na may bagong mga gawain. Ngunit nagawa na niya ang pinakamahalaga. Pinotektahan niya ang sarili niya at ang kanyang anak, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Pumasok siya sa kwarto ni Mila at pinagmasdan ang natutulog na bata. Napakaliit, napakamahina, ngunit mayroon siyang ina na hindi siya kailanman iiwan. Tahimik na isinara ni Maren ang pinto at natulog. Naghihintay sa kanya ang isang mahabang laban, ngunit handa siya. Siya ay malakas at siya ay magtatagumpay. Isang linggo na ang nakalipas mula nang palayasin ni Maren si Holger mula sa apartment. 7 araw na puno ng papeles, mga pagpupulong sa mga abogado at pagbisita sa mga ahensya ng gobyerno. Noong Lunes, tumawag si Sabine Westerman at ipinabatid na handa na ang petisyon sa diborsyo. Noong Martes, dumating ang subpuena mula sa pulisya para sa testimonya ng testigo. Nagtanong ang opisyal ng mga katanungang, nagpapaliwanag at isinulat ang mga sagot. Ipinatawag namin sina Holger Zichenko, Birgit Zinchenko at Dieter Scheuermann para sa pagtatanong. Sumipot sina Holger at Birgit at nagbigay ng pahayag. Karamihan ay itinanggi nila at sinubukang umiwas. Dumating si Scheuermann na may abogado at tumangging magbigay ng pahayag nang wala ito. Sabi ng opisyal, "Ngunit nasa amin ang iyong mga recording. Magbubukas kami ng criminal case para sa paghahanda sa malawakang pandaraya." Hindi nakaramdam ng pagtatagumpay si Maren, kundi malamig na kasiyahan lamang. Naibalik ang katarungan.
Ano ang naghihintay sa kanila, tanong niya. Posible ang hanggang 5 taong pagkakakulong, ngunit dahil hindi natapos ang krimen, malamang na maging probasyonaryong parusa ito. Para kay Scheuermann, nangangahulugan din ito ng pagtatapos ng kanyang karera bilang abogado. Nagpasalamat si Marin at lumabas ng silid. Sa labas ay naghihintay ang kanyang ina kasama si Miller. At nagtanong ang ina, umusad na ang criminal case. Lahat ng tatlo ay may parusang kakaharapin. Maikling sagot ni Marin. Tinawagan ako ni Holger kahapon, di inaasahang sabi ni Irmgard. Hiningi niya sa akin na impluwensyahan ka upang bawiin mo ang reklamo. Tinaas ni Marin ang kanyang ulo ng may gulat. At ano ang isinagot mo? Sinabi ko na siya mismo ang may kasalanan sa sitwasyon na sinubukan niyang nakawin ang aking anak at ang aking apo at lubos kitang sinusuportahan. Matatag na nagsalita ang ina nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Kinuha ni Marin ang kanyang kamay at pinisil ito. Salamat mama, palagi kang nasa panig ko. Noong Huwebes, nakatanggap si Marin ng tawag mula kay Brunhild, ina ni Holger, ang biyenan ni Marin. Nag-iing at siyang sumagot. Marin, ako ito. Narinig niya ang boses ng matandang babae. Nanigas si Marin. Bihira silang magkita. Malamig ang kanilang relasyon. Hindi kailanman lubos na tinanggap ni Brunhild si Mila. Magandang araw Brunhild, nakikinig ako. Tuyo niyang sagot. Kailangan kitang makita. Tungkol ito kay Holger. Mahalaga. Tungkol saan tayo mag-uusap? Naghain na ako ng diborsyo. Si Holger ang pumili ng landas na ito. Pakisuyo, bigyan mo ako ng kalahating oras. Magkita tayo sa isang neutral na lugar. Hindi kita pipilitin o susubukan na kumbinsihin. Gusto ko lang ipaliwanag ang sitwasyon, giit ni Brunhild. Nag-isip si Marin. Nanaig ang kuryosidad. Sige, bukas ng 2 ng hapon. Ang kapehan sa Marktplatz, alam mo ba iyon? Oo, alam ko. Salamat, darating ako. Kinabukasan, dumating si Marin sa kapehan, 15 minuto bago ang itinakdang oras. Eksaktong 2:00 ng hapon, dumating si Brunhild, isang 50 gulang na babae na may puting buhok, pagod na mukha at walang buhay na mga mata. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Hello Marin, mahina niyang bati at umupo sa tapat. Magandang araw, nakikinig ako sa inyo. Nag-atubili si Marin. Sandaling tumahimik si Brunhild upang piliin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay nagsimula siya. Alam kong kahindik-hindik ang ginawa ni Holger. Hindi ko sinusubukang bigyang katwiran siya. Nang sabihin niya, sa akin ang nangyari, nagulat ako. Ngunit ako ang kanyang ina at gusto kong maintindihan mo kung bakit niya ginawa iyon. Bakit? Malamig na tanong ni Marin. Si Birgit, ang kanyang nakababatang kapatid. Palagi siyang nakakaramdam ng responsibilidad para sa kanya. Nang mamatay ang kanilang ama 10 taon, na ang nakalipas, si Holger ang naging sandigan niya at ngayon ay nasa isang kahila-hilakbot na sitwasyon siya. Nagkautang si Bernd, nawala ng trabaho, nagbabanta ang mga nagpapautang. Hindi na lang alam ni Holger kung paano pa siya tutulong, paliwanag ni Brunhild. Sa kanyang boses ay may pakiusap para sa pag-unawa. At kaya siya nagpasya na isakripisyo ako at ang aking anak, ipagsanla ang aking apartment, pekehin ang mga dokumento at itapon kami sa kalsada. Naramdaman ni Marin ang muling pagtaas ng galit. Iyan ay tinatawag na krimen at walang pagmamahal ng magkapatid, ang magpapangatwiran sa ganoong bagay. Alam kong tama ka, ngunit nakikiusap ako sa iyo, huwag mong sirain siya. Ang criminal proceeding ay sisira sa kanyang buhay. Mawawala ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon. 37 taong gulang pa lang siya. Maaari pa niyang ayusin ang lahat kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Nagmamakaawa si Brunhild. Hindi ako ang may kasalanan sa kanyang mga problema. Siya mismo ang gumawa ng sitwasyong ito. Hindi ko babawiin ang reklamo, matatag na sagot ni Marin. Brunhild, naiintindihan kong mahirap ito para sa iyo, ngunit ipinagkanulo ako ng iyong anak. Handa siyang sirain ang aking buhay. Bakit ako maaawa sa kanya? Ibinaba ng biyenan ang kanyang ulo at nakita ni Marin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Tama ka, patawad kung ninakawan ko ang iyong oras. Bulong niya at tumayo mula sa mesa.
Tahimik na pinanood ni Marin ang kanyang pag-alis. Naawa siya sa matandang babae, ngunit hindi sapat upang baguhin ang kanyang desisyon. Pagkalipas ng 1 taon, opisyal na idineklara ang diborsyo. Hawak ni Marin ang desisyon ng diborsyo. Inilagay niya ito sa kahon kasama ang iba pang mga dokumento at isinara ang takip. Natapos ang 1 kabanata, nagsimula ang isang bago. Nagpatuloy ang criminal case laban kina Holger, Birgit at Scheuermann. Lahat ng 3 ay nakatanggap ng probasyon. Binawi ang lisensya ni Scheuermann. Lumipat si Holger sa apartment ng kanyang ina. Kinailangan niyang maghanap ng bagong trabaho dahil hindi na siya katanggap-tanggap sa kanyang dating employer dahil sa kaso. Patuloy na lumaban sina Birgit at Bernd sa kanilang mga utang at kinailangan nilang bawasan ng husto ang kanilang pamumuhay. Nanatili si Marin kasama ang kanyang anak na si Miller sa kanyang apartment. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, pinalaki ang kanyang anak at bumuo ng isang bagong buhay. Mas naging madali nang wala si Holger. Hindi na kailangan pang magpanggap, walang pamilyang kailangang panatilihin. Patuloy na nagtrabaho si Waltraud Hagedorn bilang tagalinis sa hagdanan at sa istasyon ng tren. Madalas siyang makasalubong ni Maren, palaging bumabati ng magiliw at nagpapasalamat. Kinawayan lang ng matandang babae ang kanyang kamay. Aba bata, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Hindi ako patutulugin ng aking konsensya kung hindi ko iyon ginawa. Isang araw, dinalhan siya ni Maren ng 1 kahon ng tsokolate at isang bagong mainit na bathrobe na kulay asul. Ginang Hagedorn, pakisuyo, tanggapin niyo po ito. Iniligtas niyo ang aking buhay. Kung wala kayo, nawala na sana ang lahat sa akin. Buong pasasalamat na tinanggap ni Waltraud ang regalo. Salamat, mahal ko. Ingatan mong mabuti ang iyong anak. Ipagdarasal ko kayo. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nakabawi si Marin mula sa stress na kanyang naranasan. Natuto siyang muling magtiwala sa sarili at sa kanyang mga desisyon. Lumaking masaya si Mila, napapalibutan ng pagmamahal ng kanyang ina at lola. Minsan ay naaalala ni Maren ang umagang iyon sa istasyon ng tren nang hawakan siya ni Waltraud Hagedorn sa braso at pinigilan siyang sumakay sa tren. Ano kaya ang nangyari kung umalis siya? Kinuha sana ni Holger ang utang, ipinagsanla ang apartment at babalik siya sa isang gumuhong buhay. Ngunit, kumilos siya sa tamang oras, pinigilan ang krimen at pinrotektahan ang kanyang ari-arian at ang kanyang dignidad. Nagpatuloy ang buhay. At si Maren ay malaya na ngayon mula sa mga kasinungalingan at pagtataksil ng isang taong mas pinahahalagahan ang mga problema ng kanyang kapatid kaysa sa kanya. Mahal naming mga manonood, umaasa kaming nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kung nais ninyong suportahan ang aming trabaho upang patuloy kaming makapagbigay sa inyo ng mga kapanapanabik at makatotohanang kwento, malaki ang aming pasasalamat sa anumang maliit na donasyon. Bawat kontribusyon ay nakakatulong sa amin na panatilihing buhay ang mga kwento ni Clara. Pakisubscribe din sa channel na Kwento ni Clara upang hindi makaligtaan ang anumang bagong episode. Maraming salamat sa inyong katapatan.